sa isyu ng Ang Bayan Mayo 7, 2026. Palagablabin ang landas ng digmang bayan. Nagpupugay ang buong partido at lahat ng revolusyonaryong puwersa sa buong bansa sa kabayanihan ng 10 pulang mandirigmang nabuwal sa pakikipaglaban sa mga pasistang sumalakay sa Toboso, Negros Occidental noong Abril 19. Tumatangis ang taong bayan sa pagkasawi ng kanilang mabubuting anak na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang buhay para sa kapakanan ng masang api sa Negros at sa pakikibaka ng buong bayan para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Namimighati rin sila sa kamatayan ng siyam na iba pang hindi armadong individual, kabilang ang 2 bata na walang habas na pinatay ng mga buhong na sundalo ng 79th Infantry Battalion. Kasama sa kanilang mga kabataan mula sa mga lungsod at ibang bansa na nagtungo sa Toboso para sumuporta sa masang magsasaka at manggagawang bukid sa kanilang mga pakikibaka para sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatan sa lupa at kabuhayan. Kasama ang mga mahal sa buhay ng mga nasawi sa Toboso, umaalingaw-ngaw ang sigaw ng taong bayan para sa katarungan. Abang panahong nakakintal sa kamalayan ng buong sambayanan ang alaala ng buhay ng pinakamahuhusay at pinakamabubuting anak ng bayan. Ipinamalas ng malawak na masa ng Negros ang kanilang pag-ibig at pagkalinga sa nabuwal nilang mga pulang mandirigma nang sa kabila ng paninindak ng mga pasistang sundalo, daan-daan nilang mga kababaryo ang sumama sa paglilibing. Ang gayong pagpapakita ng pagmamahal sa BHB ay lalong nagpapatibay sa determinasyon ng mga pulang mandirigma na ipagpatuloy ang kanilang pagsasakripisyo upang buong pusong paglingkuran ang malawak na masa ng sambayanan. Dumanas ng mabigat na pinsala ang BHB sa Toboso. Gayunman, ito ay pansamantala at mapapangibabawan ng masa at hukbong bayan sa pamamagitan ng paghalaw ng mapait na aral. Sa alaala ng mga martir na nabuwal sa Toboso, higit pang matatag ang determinasyon ng BHB na patuloy na magpunyagi sa pagbagtas sa maningning bagaman mahirap at pasikot-sikot na landas ng revolusyonaryong armadong pakikibaka. Buo ang kapasyahan ng BHB na kumilos upang kamtin ang katarungan para sa mga biktima ng masaker sa Toboso at para sa libo-libo pang biktima ng pasistang panunupil ng AFP sa Negros at lahat ng panig ng bansa. Mula sa lupang diniligan ng dugo ng mga martir ng Toboso ay uusbong ang higit na mas marami pang magbabangon at magsasandata sa iba't ibang sona at larangang gerilya sa buong bansa. Madilim mang kabanata ang masaker ng Toboso na aninaga nito ng liwanag ang lalong sumasahol na kalagayan, ang nagpapatuloy na piyudal na pang-aapi, pasistang karahasan ng Estado at labis na pagdurusa ng masang magsasaka at manggagawang bukid sa Negros na siyang mga dahilan kung bakit patuloy silang nagbabangon at nagsasandata. Lalong tumingkad ang mga dahilan kung bakit dapat isulong ang armadong revolusyon para magtanggol ang masa laban sa mapang-aping mga nagaharing uri at kanilang mga pasistang manggagahis. Lalo nitong pinag-alab ang hangarin ng mas marami pang kabataan. Lalo't higit ang mga kabataan sa kanayunan na tuwirang dumaranas ng pang-aaping, piyudal at pasistang karahasan na sumapi sa bagong hukbong bayan at mag-ambag sa pakikibaka ng bayan para sa pambansa at panlipunang paglaya. Pinupukaw din nito ang mga kabataang intelektual sa kalunsuran na magtungo sa kanayunan upang matuto sa masa at lumahok sa pagsusulong ng digmang bayan. Sa buong bansa, matatag na bumabawi ng lakas ang BHB. Patuloy na pinalalapad at pinararami ang mga sona at larangang gerilya upang maggawaing masa at maglunsad ng mga taktikal na opensiba saan mang dakong nagpapalawak sa kanayunan, mainit na sinasalubong at mahigpit na niyayakap ang mga pulang mandirigma ng masang masidhing-masidhi ang pagnanais na lumaban para ipagtanggol ang kanilang interes at mga karapatan. Batid nilang ang BHB ay sandata nila laban sa mga uring ng aapi at nagsasamantala sa kanila.
Sabik na sabik silang lumahok sa digmang bayan bilang mga puwersang pansariling pandepensa sa baryo, bilang milisya o bilang mga kawal ng hukbong bayan. Napakatalim ng tunggalian ng mga uri sa kanayunan. Sumasahol ang anyo ng pang-aapi ng mga Panginoong may lupa sa pang-aangkin ng yamang nililinang ng mga magsasaka. Laganap ang mga kaso ng pang-aagaw ng lupa at pagpapalayas sa mga magsasaka. Gayun din ang pagkakait sa mga mamalakaya ng kanilang mga pinangingisdaan. Walang lubay ang pandarambong at pangwawasak sa kapaligiran ng mga kumpanya sa pagmimina o mga plantasyon ng malalaking kapitalistang dayuhan at burgesyang kumprador. Kung saan tumututo lang masa sa pang-aapi, ipinapataw ang batas militar upang supilin ang kanilang paglaban. Para sa masang api, ang armadong pakikibaka ay makatarungan at kailangan. May pagtatanggol lamang nila ang kanilang buhay at kabuhayan sa pamamagitan ng pagsasandata at paglaban. Ang revolusyonaryong armadong pakikibaka ang pangunahing anyo ng pakikibaka sa pagsusulong ng matagalang digmang bayan para wakasan ang mapang-api at mapagsamantalang nagaharing sistema. Isnusulong ang armadong pakikibaka kaakibat ang iba't ibang anyo ng paglaban ng bayan, hayag at lihim, legal at iligal sa kalunsuran at kanayunan. Ang digmang bayan ay isang digmang magsasaka dahil pangunahin itong nakatuon sa pagpapatupad ng revolusyonaryong programa para sa reforma sa lupa. Isa ring patriotikong digma ang digmang bayan na naglalayong labanan at ibagsak ang neokolonyal na estado at ang AFP na bayaran ng imperialismong US. Higit ito ngayong kailangang isulong sa harap ng imperialistang panggigera ng US at ibinubunsod nitong masidhing krisis sa Pilipinas. Kasabwat ang puppet na rehimeng Marcos, sinasaklot ngayon ang buong bansa ng puwersang militar ng US at mga alyado nitong imperialistang kapangyarihan para gawing lunsaran ng imperialistang gera. Inilalatag ngayon ang daan para solong kamkamin ng mga monopolyong kapitalistang Amerikano ang lupa at mineral ng bansa. Higit ngayong lumilinaw sa sambayanang Pilipino na walang ibang daan tungo sa katubusan mula sa imperialistang paghahari at pandarambong, kundi ang landas ng revolusyonaryong armadong pakikibaka. Palagablabin natin ang landas ng digmang bayan. Paalingaw-ngawin ang panawagan sa mga kabataang manggagawa, magsasaka at mga intelektual sa kalunsuran, maging sa labas ng bansa na sumapi sa bagong hukbong bayan. Paalingaw-ngawin ang sigaw na lumahok sa pag-ukit ng bagong kasaysayan tungo sa malaya at maaliwalas na kinabukasan ng bansa.